Ang Los Angeles Lakers ay find themselves sa isang interesting posisyon na papunta sa susunod na taon kasama ang future ni LeBron James na pinag-uusapan sa kanyang kontrata, only keeping him on the books sa season ng 2025 hanggang 2026. Bilang karagdagan, ang koponan ay tila ang kanilang focus ay lumipat kay Luka Doncic at ang kanyang long-term future sa prangkisa. Ang off-season na ito, ang koponan ay gumawa ng mga move tulad ng pag-sign kay DeAndre Ayton pagkatapos ng kanyang buyout sa Portland Trail Blazers, at kamakailan ay adding kay Marcus Smart pagkatapos ng kanyang buyout mula sa Washington Wizards. Gayunpaman, si Smart ay maaaring hindi ang kanilang first choice. Ang report mula kay Brett Siegel ay nagpapahiwatig na ang Lakers ay nag-check-in sa isang miyembro ng kanilang 2020 NBA Finals team. Ayon sa report ni Siegel, ang Lakers ay may mga discussion sa Memphis Grizzlies tungkol kay Kentavious Caldwell-Pope matapos siyang makuha sa Desmond Bane deal. Bilang karagdagan, nagtanong din ang Lakers tungkol sa ex-New York Knicks guard na si Donte DiVincenzo, with the Minnesota Timberwolves turning that down. Si Caldwell-Pope ay served bilang starting shooting guard ng Lakers sa season ng kanilang 2020 NBA Bubble Run na nagtatapos sa isang NBA Finals victory sa Miami Heat. Si Caldwell-Pope ay nag-average ng 10.7 puntos at shooting ng 37.8% from 3 sa buong postseason na iyon. Looking at what a deal para kay Caldwell-Pope could have looked like para sa Los Angeles, ang Grizzlies ay maaaring kumuha sa nag-expire na mga kontrata ni Gabe Vincent at Maxi Kleber na sumama sa 2032 second-round pick ng Lakers, kapalit ni Caldwell-Pope. Sa ganitong paraan, ang Grizzlies ay makakakuha ng $22.5 million off the books sa susunod na off-season kasama ang extension ng kontrata ni Jaren Jackson Jr.